Ang Mangingisda ni Ponciano B. Peralta Pineda. Maging nang sumabog sa kanyang kamay ang dinamitay, nagsasayaw pa rin sa kanyang isip ang mga lantsa ni Don Cesar na hindi man lamang natitigatig sa hampas ng mga daluyong. Ang ugong ng kanyang motor sa pandinig niya ay tila tugtuging nagbubuhat sa radyong nasa nagliliwanag na punduhan ni Fides. Ito ang kanyang lakas at pag-asa, ang mga lansya ni Don Cesar at ang punduhan ni Fides. Ang mga bagay nito ang nagsilang sa kanyang mithiin. Kanina, nang pakargahan niya ng gasolina ang kanyang motor sa punduhan ni Fides, ay naulit na naman ang kanyang pinakaiiwasan, ang pangungutang kina Fides. Kung maaari sana idagdag mo muna sa dati kong utang ha, Fides? Naunawaan niya ang katotohanang ibinadha ng naniningkit na mga matang iyon, pag-aalinlangan sa katuparan ng kanyang mga pangako. Bukas ho'y tinitiyak kong makababayad na ako. Gabi na nang umalis siya sa tangos. Ipinasya lamang niya ang mabuhay sa dagat, ang maging makapangyarihan sa dagat, kagaya ng may-ari ng mga lansyang pamalakaya sa tabi ng malaking punduhan. Sa pool na pagkukulan niya ng pansin ng unang lansya ni Don Cesar ay nakadama siya ng kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Ibig niyang magkaroon ng lansya balang araw. Pagkakaroon niya ng lansya ay hindi na siya gagamit ng maliit na motor. Hindi na siya sasagihan ng muntimang pangamba, magnit-ngit man ng habagat, magngalit man ng sigwa sa laot. Hindi na pansumandali ang lalabas siya sa karagatan. Kung makakatabi ng kanyang barko ang kay Don Cesar, ay magkakaabutan na lamang sila ng mga mangingisda ni Don Cesar. Ilang araw kayo sa laot, ha? Itatanong niya, siya'y sasagutin, at Ako'y 30 araw. sasabihin niya pagkatapos. Balang araw, inang, ay bibili ako ng lansya. Ang pagtatapat niya isang gabi. Pinagsabihan siya ng kanyang ina na hindi siya dapat mangarap ng gayon. Masiyahan na tayo sa isang bangkang nakapagtatawid sa atin araw-araw. Magsasampa tayo ng maraming salapi, inang. Di na tayo kukulangin. Giginhawa ka na. Sa pagkakaupo nila sa tabi ng durungawang nakaharap sa ibayoy, kanilang natanaw ang nagliliwanag na punduhan ni Fides. Isang mahabang kawil ng mga taon ang dumaan sa buhay niya bilang mangingisda, bago siya nakapagtipon ng sapat na salaping ibinili ng motor. Iyon ay isang makasaysayang pangyayari sa kanyang buhay. Layuan ng pagkayamot nitong nagdaang 3 araw. Malas! Malas na malas! Wika niya. Marahil, naisip niya, kung lansya ang kanyang gagamitin sa pangingisday, hindi siya magkakagayon. Kung may lansya siya ay malayo ang kanyang aabutin. Lalaban siya sa panahon. Makararating siya sa malalalim na pangisdaan. Aariin niya ang mga isda ng buong karagatan. Hindi uuwi ng walang huli. Kahit tumangin, kahit sumigwa, uuwi siyang may huli. Maraming huli. Maggagalak ang kanyang ina. Hindi na sila maghihikahos. Pinag-ingatan niya ang pagkakabalot ng 2 malalaking dinamita sa ilalim ng kanyang upuang nasasapnan ng luna. Hindi niya gagamitin iyon. Kung siya'y papalarin. Nakatagpo siya ng kawan. Tiyak nang makababawi siya sa kawan. Muling inihagis ang kanyang lambat. Maganda ang pagkakakadkad ng laylayan niyon. Natuwa siya. Natiyak ang kawan. Uuwi na siya ng may dalang isda. Maraming isda. Makababayad na siya kina Fides. Tiyahan ng kanyang ina. Paggising nito kinaumagahan. Sinuwerte ako, inang. Sasabihin niya, "Ay, salamat sa Diyos." Sasabihin naman ng kanyang ina. Hindi ipagtatapat na gumamit siya ng dinamita. Malulungkot ang kanyang ina. Sinuwerte ako, inang. Sinuwerte ako. Inilapit. Idinikit na mabuti sa dulo ng maikling mitya ng mga dinamitang mahigpit na kamal sa kanyang kamay. Sumagitsit. Sangkisap mata lamang. Sansaglit lamang. Mabilis na sumagitsit. Parang kidlat na sumibad sa kalangitan at kalinsabay halos ng siklab